Sakaling payagan ng Senado, sasamantalahin ng pulisya ang online na pagdalo ni Senador Bato de la Rosa sa mga sesyon para matuntun siya at maaresto. Nakatutok si Maki Pulido. Mainit pa ang debate ng mayorya at minorya sa musyon para amyendahan ng Senate rules para payagang makaboto ang mga senador sa pamamagitan ng video conference. Ang duda ng minorya, ginagawa ito para mabilang pa rin ang boto ng ilang miyembro ng mayorya na nahaharap sa samut-saring kaso, investigasyon, pati na arrest warrant tulad ni Senador Bato de la Rosa. Pero kung manaigman ang gusto ng mayorya, di dyan nagtatapos ang kwento. Sabi kasi ng Philippine National Police, oras na mag-online si De La Rosa para makalahok sa sesyon, gagamitin nila ito para matuntun kung saan siya nagtatago. We will try to ascertain his whereabouts or his location using the link or whatever gagamitin po nila na pag-teleconferencing. Bukod kay De La Rosa, si Senador Bongo ay tinukoy din na co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille Villar, iniimbestigahan naman dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, maaaring kasuhan na ng Ombudsman kaugnay ng flood control project, habang iniimbestigahan din dito si Cheese Escudero. Si Senador Rodante Marcoleta inirekomendang kasuhan ng plunder kaugnay ng 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual na hindi dineklara sa kanyang salin. Kung mangyari man ang pagkulong sa ilang miyembro ng mayorya, sabi ni UP Law Professor Paulo Tamase, korte pa rin at hindi Senate rules ang masusunod kung magagawa nilang lumahok sa mga sesyon ng Senado habang nasa loob ng kulungan. Patakaran kasi ng Senado only allows them to virtually participate. Kung if ever matuloy yung amendment, hindi niya binibigyan yung Senado ng kapangyarihan na ipag-utos or pilitin yung ibang ahensya ng pamahalaan na nasa ibang sangay ng gobyerno, no, na ipamalakad yung patakaran ng Senado. Sa kaso ni De La Rosa, kung ma-turn over siya sa ICC sa The Hague, maaaring sa ICC siya humingi ng permiso. Kung nasa Philippine authorities siya, pwede siya humingi ng permiso mula sa mga korte natin kung may domestic na kaso. Kung sa international authorities naman, kailangan niyo humingi ng permiso mula sa ICC. Nang arestuhin at maditinin noong 2017, nung senador pa si ML Party List Representative Laila de Lima, hindi raw pumayag noon ang mayorya ng Senado noong 2019 na makadalo siya sa mga sesyon ng Senado sa pamamagitan ng teleconference kahit sa panahon ng COVID pandemic. Sinabihan daw siya noon ng mayorya na humingi ng court order pero hindi siya pinayagan ng korte. I was deprived of the use of anything, of cell phone, of other electronic gadget, like a laptop, like a tablet. Kaya para raw kahit papano ay matupad ang trabaho bilang senador, lahat daw ng komunikasyon niya sulat kamay. When I review drafts, draft resolutions, draft bills from my staff, handwritten lang yung aking mga edits, ang aking mga corrections, and even yung mga drafts ko mismo. Sometimes I would draft the bills and resolutions themselves. So I would just write them down and then send it to the office. Sabi ni De Lima, hindi dapat payagan ang nais mangyari ng mayorya sa Senado. The agenda there is to be able to allow the likes of Senator Bato to participate, and also all others, the others who might be who might be deprived also of liberty because of involvement in certain cases, especially in impeachment trial. Ang trial, the judge must be able to personally witness or see and hear and examine the evidence, not remote. Dahil kung pwede yan. Ganito rin ang tingin ni dating Senate President Franklin Drilon, lalo't ang umiiral na Senate rules maaaring magamit sa impeachment proceedings. Pwede ba apply po yan? At i-apply po yan. Kasi ang subpoena, may sariling rules ang impeachment court. Ngunit ang rules ng Senado ay supplementary in character at pwede at nagagamit po yan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.